Isa nga itong recipe na to na talagang hinahanap-hanap kapag Noche Buena. Paano ba naman hindi mo na kailangan ilagay pa sa freezer o kaya naman mag-bake pa? Plus, kaunti lamang na ingredients ang gagamitin natin. Masarap na at melt in your mouth talaga. Perfect na panghanda o kaya pang negosyo ngayong darating na Pasko. Kaya naman tara at magsimula na tayo. Sa recipe ngang ito mga mare, kakailanganin lang natin dito ng 6 na fudge bar. Pero depende pa rin kung gaano kalaki ang inyong paglalagyan. Eto nga ang gusto kong isuggest sa inyo dahil moist na ang kanyang cake. Alisin lang natin ito sa wax paper at ilagay na din natin dito sa ating molder. At dito nga sa aking molder mga mare ay gumamit tayo ng 6 na fudge bar. Ang maganda kasi sa mga dessert na to mga mare ay hindi mo na kailangan mag-bake pa. Less hassle na nga din to mga mare at sure ka pa na masarap. After natin malagay ang ating mga fudge bar ay i-flatten lang natin ito. At kapag nga na-flatten na natin, set aside muna natin yan dahil gagawa naman tayo ng ating Milo pudding. Sa ating pot, maglagay tayo ng 1/2 cup ng cornstarch at 3 sachet naman ng Milo. Kung wala naman ng Milo, ano ba ang pwedeng gamitin? Pwede kayong gumamit dito ng cocoa powder. After that, maglalagay tayo dito ng 4 tablespoon ng asukal. Maglalagay din tayo dito ng 1 liter ng fresh milk. At kung walang fresh milk, pwede kayong gumamit ng 2 can ng evaporated milk. Haluin lang natin yan mare ng maigi at kapag nga nahalo na natin, ay pwede na natin isalang dito sa ating kalan. Lutuin lang natin ito over low medium heat hanggang sa kumulo na at mag-thicken na ang ating pudding. Kailangan na continuous lang ang ating paghahalo para hindi masunog ang ating pudding. At kapag nga ganito na ang texture niya, ay pwede na natin patayin ang apoy at ilipat na ito sa molder. At para naman pala sa complete list ng mga ingredients na ginamit natin, ilalagay ko na lang dyan sa comment section. After that, ay ibuhos na natin dito sa ating molder ang ating Milo pudding. At tingnan nyo naman mare kung gaano yung ka-smooth. Napakasarap nga nitong ihanda ngayong darating na Pasko. At hindi lang yon dahil pwede mo din yung pagkakitaan. Pwede mong ilagay sa tab kung gusto mo. At syempre, kailangan natin yan na palamigin muna bago natin iserve. I-refrigerate nga muna natin mga mare bago natin iserve ang ating napakasarap na Milo pudding. At kapag nga nag-set na itong ating pudding mga mare, ay pwede na tayo dito maglagay ng Milo on top. Magdas lang tayo dito mga mare at tingnan nyo naman kung gaano yan kasarap. Naku mare, magugustuhan yan ng mga bata. At para naman nga maiba ngayong Pasko, eto na lang ang gawin pong potluck. At tsaka kung mauubos agad yan. O diba, meron na tayong napakasarap na no-bake Milo pudding cake. At syempre, huwag natin papalampasin ang taste test. Naku mare, napakasarap nga nito at yung tamis niya ay saktong-sakto lang. At eto ngang Milo pudding natin mga mare ay literal na melt in your mouth. Eto na ata ang pinakamasarap na panghimagas na natikmang ko. Kaya naman, try mo na din gumawa ng ganitong recipe. Yan lang muna mare, follow for more pang negosyo recipe.